Dalawa ang nawala ng araw na yun sa akin. Ikaw, at ang paniniwala ko sa pag-ibig. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Akala ko, magiging maganda ang araw na to. Kaya lang sa pagising ko, nasira na talaga kaagad ang umaga ko at eto. Nagalit na si Lolo. Nakakainis kasi tong si Bal. Kaya ito, sabay-sabay tuloy kaming kumakain ngayon ng umagahan. At ang nakakainis pa, magkatabi pa kami ni Bal dito sa hapagkainan. Benji, apo, naalala ko pa dati. Lagi kayong ganyan, magkatabi pa lagi sa upuan. At saka Bal, iho, mamayang hapon ka na umuwi. Samahan mo si Benji dito sa bahay. Lolo, saan kayo pupunta? Benji, apo, may lakad kami ng lola mo. Sasama ko na lang si Arturo para makapag-usap na din kayo ni Bal ng maayos. Lolo, hindi pwede. Sama niyo na lang din ako. Benji, apo, akala ko ba ayaw mong lumabas ng bahay? At saka nakausap ko na si Arturo kanina na siya na yung kasama namin ng lola mo. Diba, Arturo? Opo. Wika naman ni Arturo. Ako naman, nakakainis. May iwan akong kasama tong si Bal. Pero okay lang. Magkukulong na lang ako sa kwarto. Mamaya pag alis nila Lolo. Kaya ito, matapos makakain, naghanda na sina Lolo at Lola at si Arturo. At ilang saglit pa umalis na sila. Kaya naman, naglock na ako ng kwarto ko. Naging tahimik bigla dito sa loob ng bahay. Walang ibang tao Ako lang at si Bal na iniwan ko sa labas. Bahala siya sa buhay niya. Di ako lalabas ng silid ko at kahit lumawa ang mga mata niya sa kakahintay sa akin, hindi talaga ako lalabas sa silid ko. Sa paglipas ng mga oras, nakahiga lang ako. Nakatulog na nga ako. At nung magising ako, eto, nakahiga lang talaga ako. Nakakatamad lumabas. Kasi alam kong si Bal andun. Sigurado naghihintay siya. Kaya lang, nagugutom na ako. Kaya ito, sumilip ako sa labas. At wala siya sa sala. Tapos wala ding tao sa kusina. Nasaan kaya si Bal? Umalis na siguro. Baka nainip. Buti naman at umalis na siya. Makakakilos na ako ng maayos. Kaya ito, nagtanghalian na ako. At dahil ako lang ang tao sa bahay, lumabas ako kasi baka bumalik si Bal. Para kapag bumalik siya, wala na ako sa bahay at gabi na ako uuwi. Dumiretso ako sa dalampasigan tapos eto, naglalakad-lakad lang ako. Buti na lang at makulimlim ang panahon. Masarap maglakad sa tabing dagat. At habang naglalakad ako,
namumulot ako ng maliliit na kabibi. Naisipan kong mag-uwi ng ganito kay Papa para pang-design sa mga halaman niya. Medyo nalilibang na nga ako sa ginagawa ko. Kaya di ko na namalayan na nakarating na ako sa malayo at eto. Madami na akong napulot na kabibi. At aba, teka, ano yun? May nakita kasi ako na nakakasilaw. Kaya nilapitan ko kaagad. At aba, ano to? Parang bote na nakabaon sa buhangin. Kaya hinukay ko kaagad. Lo, ano to? Kasi naman mula sa boteng napulot ko, mukhang napakatagal na nitong nakabaon sa buhangin. Lumang-luma na tapos may tila ba kung ano na nasa loob nito. Kaya naman, binuksan ko kaagad at kinuha ko ang nasa loob nito. Isang papel na nakatupi ang nasa loob nito. At nang buksan ko, isang maikling sulat ang nakita ko. At ito ang nilalaman ng sulat na nasa loob ng bote. Patawad sa nagawa ko. Simula nung iwanan mo ko, nawala na ng silbi ang buhay ko. Kasama ng paglisan mo, naging magulo ang mundo ko. At sa pagkakamaling ginawa ko, patawad sana ang ipagkaloob mo. Kung mababasa mo man ang sulat ko, sana kahit isang pagkakataon pa pagbigyan mo ako. Pakiusap. Kahit isang pagkakataon na lang. Dahil kung wala na talaga, tatanggapin ko na lang ang katotohanan na sa mundong ito, hindi lahat ng tadhana ay nagkakatotoo. Pero kahit di man maging tayo hanggang dulo, magiging masaya pa din ako kasi nakilala kita. Dahil ikaw lang yung dahilan kung bakit patuloy ako nabubuhay dito sa mundo. Hala? Para kanino kaya ito? Teka nga, ibabaon ko na lang ulit sa buhangin. Kaya ito, ibinalik ko na sa buhangin yung bote. Pati yung sulat. At eto, pauwi na ako. Madami na ako napulot ng mga kabibi. Matutuwa si Papa sa pasalubong ko. Siguradong ilalagay niya to sa mga halaman niya. Kaya, eto, nang makarating ako sa bahay, andito na sila lolo at lola at si Arturo naman. Ay, ayun. Nakahiga sa kwarto ko. Apo, ay saan ka galing? Di ba sabi ko, huwag kang lalabas. Lolo, nakakainip Pero saan ba kayo galing? Dyan lang sa labas, Apo. May babang luksa kasi doon sa may kanto. Oh, kain. May ipinadali sila na merienda. Sakto, Lolo. Nagugutom na talaga ako. Teka. Nasaan si Bal? Hindi ba kayo magkasama? Lolo, hindi ko alam. Basta nung lumabas ako kanina, wala na siya. Hindi ko nga alam kung saan nagpunta Ay, naku, Apo. Patawarin mo na kasi si Bal. Lolo, nasaktan po ako. Niloko ako. Kahit anong gawin niya, di mabubura sa nakaraan ko ang kasalanan niya. Pero Apo, mahal mo pa ba? Lolo, hindi na.
At hindi na mauulit ang nakaraan. Kasi tapos na yun. Benji, alam mo ba, nung wala ka dito, madalas na bumibisita dito si Bal. Ikaw lagi ang hinahanap. Lolo, kahit ilang beses siyang pumunta dito, wala na akong pakialam. Talaga ba, Apo? Okay. E di sabihin mo sa kanya na wala na siyang pag-asa para makamove on na. Para makahanap na siya ng iba. Huwag mo nang pahirapan at paasahin si Bal, Apo. Bigyan mo na siya ng kalayaan. At kapag nagkita ulit kayo, sabihin mo sa kanya na wala na siyang pag-asa dahil tapos na ang lahat. Para makahanap na siya ng iba. Opo, Lolo. Tama ka. Tatapusin ko na ang lahat para tigilan na niya ako. Tama yan na po. Kasi kapag tapos na kayo, malaya ka na at si Bal. Kasi nakakagigil na yung kaartehan mo, Apo. Kanino ka ba nagmana? Lolo. Kanino pa ba? E di kay Lola. At eto. Natawa na lang si Lolo.